Hello! Good afternoon! Good afternoon na talaga. So, welcome to my vlog, Rufa's Kitchen. Sa hapon na ito, gagawa tayo ng kunwari merienda lang para mayroon lang tayong ngat-ngatin, no? Ito naman, pwedeng pang merienda, pwedeng pang pika-pika. So, ito, papakita ko na sa inyo kung ano itong aking ibig sabihin na aking lulutuin at ipapakita ko sa inyo. So, eto, mayroon tayong 1/4 cup. 1/4 kilo pala, sorry, na lean ground beef. So, of course, mayroon tayong sibuyas, may bawang tayo, mayroon tayong cilantro, mayroon tayong tomatoes, mayroon tayong dalawang cheese. Ito yung melted cheese, yung nagmi-melt na cheese at saka nagmi-melt din na cheddar cheese. So, syempre, mayroon tayong taco seasoning. Mayroon tayong, wala na itong sa panimpla lang ninyo, yung hot sauce. No? So, syempre, mayroon tayong nachos. So, itong gagawin natin ngayon para, syempre, wait lang. So, mayroon tayong, anong tawag nito? Gagamit tayo ng olive oil, syempre yung black pepper, at saka mamaya yung salt na kukunin na lang natin dyan. So, ipapakita ko na sa inyo kung ano ang aking gagawin. So, una, 2 tablespoon na olive oil. Mas maganda kasi ang olive oil kasi para medyo mabango siya. Ika nga. So, syempre, no, lalagay na natin yung ating bawang. Pwede yung onion lang ha, pero kung onion lang, kailangan mas maraming onion. So, konting olive oil lang. So, iaano lang natin yung yan. Oops, tumilansik na. So, yung ating ating onion. Gisa-gisa lang po. So, be sure na kapag kayo nagluluto, huwag yung masyadong mataba na may maraming taba. Kung maaari lang, yung ating beef ay isang lean beef na nasa mga 10%. May taba siya, pero siguro mga 10% lang. So, ano lang natin ng konti. Yan. So, ito, kung marami kayo, pwede ninyong damihan. No? Pwede ninyong damihan yung lean. Pero since ako lang ang kakain at ako lang ang mag-isa sa buhay ko, hindi ko kailangan, sayang naman, nahulog yung sayang naman, na dami-damihan ko pa. Kasi isang kainan lang sa akin, okay na. Hindi ko na kailangan damihan pa ng damihan kasi itong resiping to, kailangan maubos mo sa isang kainan. Kasi, to nachos. Kung baga pika-pika, starter baga. Masarap ito, gawing starter bago kayo kumain, habang nagchichika-chika kayo, ito ang dapat inyong gawin. Gagawa kayo ng ganito. So, madali lang to. Isahin mo lang until mag-golden. Hindi naman talaga golden brown. Basta mag-transparent lang yung karne. Kailangan mag-isa lang siya. So, kailangan lagyan ko siya ng dash of paminta. Yan. Wala na kasing laman yung aking isang paminta dyan. So, yan. Isa-isa mo lang hanggat sa magiging ganito na yung
Yung gisang-gisa na talaga yung inyong karne. So, pagka gumamit kayo ng lean beef, napakaganda kasi wala gaanong taba. So, ngayon, yung taco seasoning ko, lalagay ko na lahat dito. Gusto ko kasi magmukhang ano to, flavorful, you know? Pag may taco seasoning. Ang sarap ng aroma pag may taco seasoning. Parang gumawa na rin kayo ng taco shell. Yan. So, syempre, lalagyan na natin siya ng pinch of salt lang. Pinch of salt. Yan. Huwag lang masyadong asin. Basta magkalasa-lasa lang. Nawala na rin ako ng asin. Yan. So, wala kang ititimpla dyan kung hindi salt and pepper. Tapos, yung iyong taco shell. Ang bango ng taco. So, taco seasoning. So, lagyan natin ng konting tubig. No? Tapos, ayan. Patuyo-tuyuin lang natin siya ng konti, no? Para maano talaga natin yung beef. Diba? Sarap na. Yung light lang yung hindi kailangan lagyan mo ng sobra-sobrang asin. Yung sakto lang ang dyan. So, since nandyan na yan siya, hayaan na natin siya na matuyo yung tubig. Diba? Matubig-tubig pa siya. Para lang maluto yung ating so, medyo maano yung aking yung ilaw kasi hapon na po. No? So, ang gagawin ko, lalagay ako dito ng lalagay ako ng ito dito. So, ang gagawin lang ninyo is ganito lang. Kailangan ma-cover up yung ano ninyo dyan. Yan. So, gawin ninyo ito kung kayo'y may mga visitor. No, matutumba pa siya. So, since so, itong ating, lalagyan din natin ng paminta. Yan, salt and pepper lang. So, since wala akong iodize, naubusan na pala ako ng iodize sa aking buhay. So, ang gagawin ko, pinch of salt na lang. Pinch of salt. Hindi kailangan maraming salt. Basta lang magkalasa siya. Ngayon, lalagay natin tong cilantro chop. Kailangan ilalagay natin, no? Haluan natin dyan. So, mamaya i-decorate din natin yung cilantro. Pero since gusto ko lang na magiging makulay, no? Gusto ko magkaroon dito ng cilantro. So, yung ating beef ay so, ito. Tapos, lalagyan natin ng chili sauce. Ayan. Chili sauce lang. Hindi ka yung ayon lang sa panlasa mo. Hindi sobrang chili. Basta mayroon lang sipa na kunti.
No? Masarap ito guys. Naku, pang ano to eh. Oh. Diba? Ay, malun. Tikman ko nga. Ang tawag nito guys, sarsa. Kaya, dagdagan ko pa. Ang sarap. So, halukayin ko muna yung beef ko. Kasi parang mukhang ano na siya? Tuyo-tuyo na. So, ngayon guys, ito yung ating yan. So, lalagyan natin ng ganito. Kailangan ma-cover natin yan ng ating tapos, luto na tong ating yung beef natin. Okay na siya. So, lalagyan natin siya dito. Yan. Yan. So, ang gagawin natin, lagyan natin siya ng cheese. Kailangan, pagka naglagay daw kayo ng cheese, kailangan daw, wag naman yung tinitipid. Kasi ang cheese daw ang nakapagpapalasa ng, tapos, dagdagan nyo ng ganyan. So, napakasarap nito. Mag-i-enjoy mag-i-enjoy ang pakakainin ninyo dito. Yan. So, gagawin ninyo, buhos na ninyo lahat kung ano yung meron dito. Para yan. So, napakadali lang So, gagawin nyo cheese uli. Kailangan maraming cheese. So, okay lang yung nasa unahan na wala ng cheese. Kasi, sa baba naman, nandoon yung ating maraming cheese. So, buhos-buhos lang. By the way, layered lang yan. No? So, gagawin ninyo, ganyan lang. No? So, mamaya, huwag kayong mag-alala kung bakit pinagdadampot-dampot ko yung nasa, kasi kailangan kong damputin kasi sayang. So, ngayon guys, i-melt lang natin ito ng 2 minutes sa ating microwave oven. So, nandito yung oven ko, no? Heat lang natin ng 2 to 3 minutes just to melt the cheese. So, antayin natin guys na mag-melt yung cheese. At saka yung ginagamit ko mga guys is melted cheese talaga. Hindi yung cheese na hindi melted cheese. So, 3 minutes lang yan dyan sa ating microwave. So, 3 minutes lang yan sa ating microwave. Huwag natin masyadong patagalin kasi ang ano lang natin dyan is yung cheese niya mag-melt. So, yung recipe na ito guys,
Sobrang mura lang, sobrang affordable talaga. So, napakadali lang, no? Kung talagang gusto nyong gawin. Kung gusto nyong gawin, kung may mga bisita kayo, yung pa-social effect na akala mo, kahit mga Pinoy yung ating mga bisita, pwede naman natin gawin pang foreigner ang ating pika-pika. Pang starter baga. Kasi, di ba sa ibang karamihan ang starter natin, lalagyan natin ng mani, mga chicherya. So, parang social ang dating nito. Kung ito yung ating gawing pika-pika or starter bago kakain kayo ng dinner. No? Yan ang masarap na gawing pika-pika yung ating nachos. Nachos, anong tawag nito? Nachos cheese, no? With salsa. Yung salsa ninyo, kailangan talaga yung hot chili sauce, sweet hot chili sauce. Pwede namang hindi hot, pero ako kasi, gusto kong may kunting sipa, no? Saka yung sweetness niya. Huwag kayong maglagay masyado ng maalat doon sa inyong beef, kasi yung isang pack na taco seasoning is enough na yun. Although, kung gusto ninyong mas alatan pa, pero eksakto lang talaga ang panimpla. So, okay, malapit na siya. 1 minute na lang, mag-aano na siya. So, ang ano lang natin yan, kung bakit natin mina-microwave, is to melt the cheese. Yung cheese na gagamitin, yung Eden cheese ba? Or mozzarella cheese, basta yung mga melted cheese. Dalawang klaseng cheese yun. Mayroon akong Danish cheese at saka mozzarella cheese na aking ginayat. Kasi mayroon, nakakabili na kayo ng gayat ngayon. May mga gayat-gayat na. See? Wow! So this is it! No, napakaganda, no? So, titikman ko na, i-verdict ko na kung hindi actually ito kinukutsara eh. Ang ano nito, talagang ginaganito. Super! Ang ano nito, mga bes, yung igaganon lang, sasandukin. Ang sarap. So, ang social tignan, diba? Parang, kaysa bibili ka ng mga nuts, or mga cornflakes, or whatever, na yung, yung ilalagay mo lang sa mga ganito, mangkok, para lang, or kahit anong klaseng nuts, pwede naman. Pero parang dating, ang social ng dating, ganituhin nyo, gayahin ninyo. Kasi napaka-cute niyan tignan at saka class ang dating, di ba? So, baka may magtatanong yan, paano kung wala akong microwave, saan ko ihihit? Di kung mayroon kayong, tiyakin ninyo na mayroon kayong sapat na, pwede naman sa, siguro sa toaster bread yung mai-open mo, pero kailangan yung lagayan ninyo, kailangan microwavable. Kasi kung plastic yan, baka ipuputo. So, pwede ninyong i-oven, pero ilagay ninyo sa pang-oven na lalagyan. Huwag naman yung plastic kasi baka ang tendency yan matutunaw kung plastic. So, hindi rin maganda kung matunaw ang plastic, makakain din ninyo yung plastic. So, napakamura lang. Itong aking nacho is hindi umabot ng 198 pesos lang ito. So, yung aking beef, hindi ako manghihinayang kasi yung beef, napakasarap. At kahit hindi na ako kakain ng hapunan, kasi mabubusog na ako kasi may gulay na siya, may cheese na, may beef, ground beef, mayroon na siyang cheese, mayroon na siyang nacho. So, napakadali lang gawin talaga. Yung mga ganyang klaseng pang pika-pika, sa halip na magbibigay kayo ng
mga nuts or cornix or ano pang mga pwedeng kutkutin, ganito na lang para cute at class tignan. So sa susunod, mayroon pa akong gagawin na pang pika-pika. So kaya paki-like, paki-share, paki-view, paki-subscribe, at paki-hit niya na rin yung notification bell para always kayong updated tuwing ako'y gumagawa ng aking vlog sa Rufa's Kitchen. So, sa susunod excited na ako na makagawa ako ng pika-pika uli. Ibang pika-pika naman. Hindi naman itong laging ganito. Yung kakaiba para mag-enjoy yung mga bisita ninyo. So, class ang dating, kumbaga mura lang naman ang gastos. Siguro ang gastos ninyo nito, siguro kasi itong hindi naman nauubos yung nacho, no? Malaki naman, kahit 10 bisis mo pa yan gawin, marami pa rin. So siguro, kung pagbabasihan lang natin sa siguro not less than 200. Kasi yung cheese, hindi naman din yan, hindi naman, ang cheese mahal nga ang mozzarella, or kahit hindi mozzarella, anything, basta melted cheese. Ang mozzarella kasi sobrang mahal talaga. So kalahati doon, i-grate mo lang, no? Ako kasi kinumbine ko yung dalawang klaseng cheese kasi mas masarap kasi pag dalawang klase ang cheese. Kaya sige na, maggawa na kayo. Pag kayo'y mayroong bisita, gulatin ninyo para magugulat din sila sa ginagawa nyo at i-share din ninyo kung paano niyang gawin. At kapag nagugustuhan nila, watch out kayo. Talagang magiging sikat. Kung magiging sikat yung pika-pika ninyo kasi maisi-share na ninyo sa inyong mga kaibigan, ka-loved ones, kachikahan, kamaritisan. Hindi, jokes lang. So, thank you for watching once again in my vlog, Rufa's Kitchen. Kaya, pasensya kayo at mga 2 weeks yata hindi ako nakapag-vlog. Ngayon uli, kasi sobrang busy, dire-diretso ang work. Isang, hindi sapat ang day off. Kasi sa sobrang pagod, kailangan mo pahinga ng isang araw para matulog ka lang talaga. Bukod sa maglalaba at maglinis ka pa, yun, talagang kulang yung 2 araw na day off mo. No? So, thank you for watching once again. At gawin na ninyo mga best kasi masarap ito. Promise, bash ninyo ako kung hindi ito masarap. Kaya, bye-bye!